Magandang araw sa inyo mga kamangyan. Kumusta po kayo? Ayan, ito po ang inyong kasama lagi, si Anthony dito sa ating mga videos. No? Ngayong araw na ito ay sasagutin natin yung mga tanong ng mga kababayan natin kung saan makakabili ng RTL chicken sa mga gusto na magsimula ng negosyo. No? Sasagutin po natin yan pagkatapos lamang ng maikling intro. Okay guys, welcome back sa panibago nating video. Ayan, thank you so much for supporting this channel at sa lahat po ng mga nagsusubscribe, maraming salamat, at sa mga hindi pa nagsusubscribe at magsusubscribe pa lang, maraming salamat din po. I-click nyo rin yung notification button para nang sa ganun ay palagi kayong updated sa lahat ng ating mga video na ina-upload dito sa ating channel. Ayan, so ngayong umaga na ito, katulad po ng nasabi ko kanina, ang pag-uusapan natin ay yung mga sources natin, yung kung saan tayo nakakabili ng mga RTL chicken. Yan po ang ating common questions na natatanggap dito sa channel, kung saan pwedeng bumili ng mga RTL chicken. Okay, so marami namang mga pwedeng pagkuhanan ng mga RTL chicken. No? Kami po kasi ay kumuha lang sa mga ahente ng mga RTL chicken sa Facebook. So napakarami po ng ahente na nagdi-deliver Luzon, Visayas, Mindanao. At yan pong mga yan ay talagang mga yan ang trabaho. Kumbaga sila po yung nagdadala talaga ng mga manok sa mga probinsya. Kaya lamang ang isang importante po na dapat natin alam ay dapat marunong po tayong pumili ng mga supplier, ng mga ahente na pwede natin pagkatiwalaan. Ang kalakaran po ngayon sa paghahatid ng mga RTL chicken ay yaan po ay mga cash on delivery. No? So wag po kayong magbabayad ng deposito kung kayo po ay makikipag-usap sa ahente. Pero kung kayo po ay makikipag-usap sa legit na totoong supplier, yung pong mismong nagpapalaki ng mga manok, pwede po kayong magbigay ng deposito. Kasi yung pong ating mga nag-aalaga at nagpapalaki ng mga RTL, no, ito po ay humihingi talaga sila ng deposito dahil yan po ang kanilang assurance na kayo ay hindi magbaback out sa pagbili ninyo ng manok. Ayan, so yan po ay assurance na sila ay naka-reserve na yung mga manok na i-deliver nila sa inyo. So marami pong ganyan, katulad halimbawa po ni Mang Mags diyan sa Pangasinan. Sila po ay legit na supplier ng RTL chicken. Humihingi po sila ng deposito kapag ka po kayo ay magpapabook sa kanya ng RTL chicken. So ipapaschedule nyo po sa kanila yung inyong mga manok kung kailan pwede nang i-harvest at i-deliver, o kayo ang kukuha sa kanilang farm. Ayan, pero kailangan ang deposito. Si Dwight Tamayo din po sa Masbate, yan, nagbibigay din po yan ng mga RTL chicken. At legit din po yan. So kailangan din ninyo na magdeposito sa kanila. Pero hindi ko po alam kung magkano ang hinihingi nilang deposito pag nagpa-schedule po kayo. Pero yung mga normal na mga 100 heads, 200, 300, 500 heads, yan po ay pwede ninyong kuhanin sa mga ahente sa Facebook. Pagka po kayo nag-search ng RTL chicken sellers o agents sa Facebook, ay makakakuha po kayo ng mga supplier. At siguraduhin lang po ninyo na you do your own due diligence, no? Kayo po ay mag-imbestiga din, magtanong-tanong, humingi ng feedbacks dun sa mga na-deliver na nila. Tanungin ninyo po kung dun sa lugar ninyo ay nag-deliver na sila. At kung nag-deliver na sila, ay tanungin nyo po yung pinag-deliver nila kung talagang maayos yung mga manok na dinideliver nila. No? So wag po kayong umasa, wag po kayong magpakakampante dahil may mga
ilan-ilan din po na mga ahente na hindi masyado maganda yung mga manok na dinideliver nila, no. Yung iba ay 4 weeks na ay hindi pa nangingitlog, yung iba ay 2 months na hindi pa nangingitlog. Pagka ganyan po yung mga manok na dineliver sa inyo, hindi po ibig sabihin po niyan hindi pa mature yung mga i-deliver sa inyo. Kaya po napaka-importante na inyong i-check din yung mga manok na i-deliver sa inyo, kasi minsan mga bata pa talaga yung mga manok. Minsan kulang sa vaccines o kaya minsan ay walang records, no. So dapat meron po kayong ganyan na procedure, yung chine-check ninyo yung mga vaccinations nila, tapos chine-check nyo din kung ilang talagang buwan na yung mga manok, kung 16 weeks na talaga sila. Dapat po ay hindi sila masyado napagpilian na, kasi kalimitan yung mga hindi legit na supplier ay ang ginagawa nila, pinagpipilian na yung binibigay nila sa ibang mga dinideliveran nila ng manok. So kailangan po ay malinaw ang inyong checking, at ang malinaw na kapag may nakita kayo na hindi magandang manok ay huwag nyo pong babayaran, isoli ninyo, no, yung mga manok na medyo ang palong hindi masyado maganda, tapos maliit, underweight, mga ganon, medyo may sipon, yung mga ganyan, isoli ninyo at papalitan po nila yan. Huwag nyo tanggapin at huwag nyo babayaran. So yun naman pong mga humihingi ng deposito na ahente, wag po kayong magbibigay, dahil yan po ay nakakatakot, dahil kalimitan yung mga humihingi na ahente ay hindi legit, no. Yung mga yan ay pag nakapagbigay na kayo ng deposito, kayo po ay tatakasan na yan. Mas maganda talaga yung pag ahente sila ay cash on delivery, no? So yan po, sa dalawang batch na dumating sa aming poultry ay cash on delivery lahat. Tapos yung karamihan sa kanila ay tumatanggap naman po ng bank to bank transfer, o kaya naman ay GCash, o kaya ay cash on hand, no, yung mga yan. So kung may cash on hand po kayo, ibigay nyo na. Kung kayo naman po ay walang cash on hand at duda kayo, pwede rin nyo pong i-bank transfer sa kanila. Isa sa mga safest na paraan ng pagbabayad ay yung bank transfer, kasi matitrace nyo po yan kung saang account pumunta, at kung magka-problema po kayo sa mga manok ay mahabol nyo po sila. Ayan, so makikita ninyo kung saan napunta yung ibinayad ninyo sa mga manok. Ayan, so yun lang po sa lahat ng mga kababayan natin na gustong mag-alaga ng RTL chicken, ng paitloging manok, no. So yan po yung ating ginagawa. Hindi po tayo nag-i-stick sa isang supplier, no. Minsan may isang supplier na maganda, ayos ang quality ng manok. Ang problema pag susunod na order niyo, medyo mahal na yung mga manok na binibigay nila. So dito po sa amin ay medyo mahal na rin, kasi almost bare months na nung dumating. August po yung second batch namin, medyo mahal, 410 na ang nakuha namin, kasi nagkakaubusan na ng manok. Yun, so guys, pag bibili po kayo ng manok, syempre itatapat nyo po yan sa mga panahon na may mga mura, no. In January, February, March, April, murang panahon po yan. Mayo, mura ang mga manok dyan, dahil katatapos lang po ng tagmahal ng itlog at ng manok. So makakuha kayo dyan ng mga 380, 390. After that ay medyo mahal na, katulad po ngayon nasa 440 na ang manok na mabibili nyo sa market, kasi sobrang mahal na ng mga manok, at nagkakaubusan po talaga ng manok. Nagpapaschedule kayo ng medyo matagal, kaya kailangan ay napaghandaan nyo na agad kung anong panahon kayo bibili ng manok at magkano ang manok na mabibili ninyo, kasi dyan po din nakadepende yung yung profitability ng ating business. Kasi kung mahal ang manok tapos mura ang itlog, medyo malulugi po tayo sa mahal ng feeds, sa lahat ng gastos, napakaraming gastos. Pag mahal ang manok, pag pinagsama-sama ang lahat ng expenses, ay medyo malaki po yung expenses. So
at ang presyo ng itlog po naman ay medyo mababa. So tingnan po natin yung ganitong options, no, ganitong side, ganitong angle ng negosyo. Pag mahal ang manok, mahal ang feeds, tapos hindi mababa ang presyo ng itlog, medyo tingnan po natin yan dahil baka hindi din profitable yung ating negosyong papasukin. So yun guys, kung may mga tanong kayo, may mga suggestion kayo, paki-comment lang nyo sa section, comment section, para sa ganun ay masagot ko din po yung mga tanong ninyo. At para sa mga nagtatanong kung saan kami kumukuha ng RTL Luzon, Visayas, Mindanao, ayan, Facebook lang po kami nagsisearch. At ang ginagawa lang po namin, binabalidate lang po namin yung mga pangalan na nag-sesend sa amin ng mga quotes, no. Tinatanong namin kung sino yung dinalhan nila dito, ilan na yung kanilang mga dinalhan, at humingi po kami ng feedback, no. Kapag ka po ang feedback ay maganda at katiwa-tiwala naman sila, lalo sa mga malalaking mga farms, tayo po ay at ang presyo po nila ay maganda at maayos, ay atin po tinitingnan yan. So para nang sa ganun ay hindi po tayo malugi, no, at saka hindi tayo lokohin ng mga mapagsamantala, kasi hindi po natin maiwasan na may mga tao talaga na gustong kumita ng pera na hindi pinaghihirapan, no. Minsan gustong makalamang sa kapwa, kaya po dapat talagang atin pong tinitingnan ng maayos yung ating negosyo bago natin pasukin. So pagpili ng manok, anong breed ang dapat natin piliin, ikalawa, magkano at saan tayo kukuha, i-validate ang mga pangalang na kukuha natin, mag-research po tayo, let's do our due diligence para hindi po tayo maisahan ng mga kawatan. Ayan, may mga tao po kasi na talagang scammers, no. So mag-ingat po kayo diyan. Pero kung kayo po ay may nakita at na-validate nyo na okay naman, tapos magkano ang nagkasundo na kayo sa presyo at okay naman po yan, ay di wag po kayo magbabayad ng deposito. Cash on delivery po yan, para sigurado kayo na pagdating ng manok, mache-check ninyo at makikita ninyo yung quality ng manok. Then kung hindi po kayo happy, wag nyong bayaran. Kung happy po kayo, dun lang po kayo magbabayad ng pera na inyong pinaghirapan, no. Wag niyong basta-basta bibitawan kung hindi naman po kayo happy. Ganun lang po 'yon. Wag nating hayaan na tayo ay maloko ng mga tao na ang trabaho lang talaga ay makalamang sa kapwa, no. So yan. Guys, kung meron pa po kayong tanong, comment sa comment section. At kung wala na po, ay please like and subscribe na lang sa ating channel. Click the notification button at kayo po ay pinasasalamatan ko sa panunood. Maraming salamat. I love you all and happy farming. God bless and see you all sa susunod na video. Bye-bye.